Okay, Pat? Yes po, ano naman? Nakita na? Opo, opo. Yung Second King 11. Opo. Ito, yung ating key character, si Atalia, si Joas, Jehoiada, Jehosiba. So, si Atalia is the mother of Ahasiah. Ahasiah, ano? Azaya. Azaya? Ah, Ahasiah, yes, the king, previous king, and of Judah, who Jehu killed. So, yun, so makikita natin ito sa previous chapter 9, napatay yung anak ni Atalia, ni Jehu. And si Atalia ay anak na babae ni Ahab at Jezebel. So, siya ay ang meaning ng napakaganda ng meaning ng pangalan niya, Atalia. Yahweh is exalted. So, Pat, nadidinig po ako? Opo, kuya ba? Clear naman. Okay. So, meron siyang roughly translated siya sa yung una, Yahweh is exalted, ang name niya. And second meaning nung pangalan niya, afflicted of the Lord. So, na-exalt pero there is affliction sa pangalan niya. At Atalia was the daughter of infamous King Ahab and Queen Jezebel of Israel. Para ma-solidify yung kanilang political alliance, napangasawa niya si King Jehoram of Judah. So, dito sa kwento ng Second King in chapter 11, makikita natin dito yung almost na-cut off. Wantik na ma-cut off yung lineage o yung David lineage, kung saan ang ating Panginoon ay manggagaling, ang ating Messiah. So dito ay kikita natin yung mga karakter dito na si Joas, he survived the murder of his family, eventually become king of Judah. At sa kwento ay makikita natin sa unang verse from 1 to 3 of 11, makikita natin kung ano yung ginawa ni Atalia sa kanyang sambayan at sa kanyang galit dahil nga ang kanyang anak ay namatay. So, ang naisalba o nakasurvive sa family ng lahi ni King Ahasiah, ito si Joas, which is the baby pa. So, Jehoiada, a priest, play a key role in bringing Atalia's reign of terror to an end. So, nag-interfere yung high priest na si Jehoiada upang may survive at matapos yung reigning queen na si Atalia. And Jehosiba, the woman who saved Joas from being murdered by Atalia. So, kailan ba ito naganap? Nung kapanahonan ni Atalia at si Joas, probably noong 890 o 835 before Christ. Si Joas reigned over Judah for 40 years, yung bata. So, kailan? The event in the Second King 11 play out in Jerusalem, the capital of Kingdom of Judah. So, dito sa ating outline, ito po nakopya ko lang. Nakopya ko at so from verse 1 to 3, nakita natin dito si Queen Atalia. So that her son was dead, killed by Jehu. So sa 2 King 9.
verse 27 to 29, makikita natin to kung paano pinaslang ni Jehu si King Ahaziah. She killed everyone because of this, nung pagkawala ng kanyang anak na si King Ahaziah. Ang ginawa ni Athaliah is kanyang pinagpapatay, no? She killed everyone else in the royal family that could potentially claim the throne. Then she declared herself queen over Judah. So, kanyang inisa-isa, no? Pinagpapatay yung kanyang pamilya mismo para wala nang makakuha ng trono, maging maliban siya. So, dito makikita natin, but unknown to Athaliah, one of her grandchildren escaped. His name was Joash, and he was hidden from Athaliah in the temple for 6 years. His escape was orchestrated by Jehosheba, Ahaziah's sister. So, si King Ahaziah, kapatid niya si Jehosheba sa ibang ina. So hindi by hindi by Athaliah. So tingnan po natin yung ating Bible. Saan ba yung Bible ko? Yan. Nakikita po yung Bible? Hindi pa. Hindi pa. Paano ba yung stop share? Tapos share. Share. Outline. So, ayun po. Kita na. Share. Yun. Nakita pa? Yes, yeah. Ayan. So, from verse 1 to 3, basahin ko muna po yung unang verse. Nang malaman ni Athaliah na patay na ang anak niyang si Ahaziah, sinikap niya patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joash, na anak ni Ahaziah, ay naitakas ng tiya niyang si Jehosheba, na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahaziah. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Athaliah. Pagkatapos, dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago ron habang si Athaliah ay naghahari sa lupain. So, sa English, when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she proceeded to destroy the whole royal family. But Jehosheba, the daughter of King Jehoram, and sister of Ahaziah, took Joash, son of Ahaziah, and stole him away from among the royal princes, who were about to be murdered. She put him and his nurse in a bedroom to hide him from the Athaliah. So he was not killed and remained hidden with his nurse at the temple of the Lord for 6 years while Athaliah ruled the land. Meron isang historian si Josephus at nakapagkwento siya na kung saan itinago si Joash. Ang sabi niya, naitago si Joash saka yung nurse sa loob ng templo kung saan merong kwarto na inilalagay yung mga lumang furniture, mga lumang gamit. So, nai-report ito ni Morex kung ano yung itsura ng templo, na there is a side in the temple merong isang hagdan patungo sa taas, sa second and third floor, kung saan itinatago yung mga lumang gamit o furniture sa loob ng templo o ng tent of meetings. So dito
ah, naitago ang bata for 6 years. Just imagine. Para siyang si Samuel, no, na lumaki sa loob ng templo. Ah, at dito makikita natin na kung paano nagsikap o nag-aruga itong si at nag-alay ng kanyang ng panahon ng buhay niya, even his own life at risk, dahil nga maano to si Atalia at talaga pinaghahanap niya at uubusin talaga niya yung pamilya. Kung malaman ni Atalia na tinago ni Josiba itong bata, maaring malagay rin siya sa panganib, ano. So dito makikita natin na naitago siya nung high priest na si Jehoiada. Si Jehoiada, no? Jehoiada and Jehosiba ay mag-asawa. Mag-asawa sila. Kaya ang naging perfect place para i-hide, itago yung bata doon sa templo o doon sa tent of meeting, maaari sa temple of the Lord for 6 years. So si Jehoiada ay isa ring nagbigay ng kaukulang panahon at nag-alay rin siya ng matagal na panahon na para alagaan, arugain yung bata for 6 years. And in the 7th year, sa paghahari ni Ahaziah for 6 to 7 years, ay hindi niya dahil ito nga itong si Atalia ay maaaring hindi pupunta sa templo dahil ang kanyang ang worship niya si Baal. So maaaring hindi niya pag-aksaya ng panahon o maaaring hindi niya akalaing do itatago yung bata, dahil nga siya ay sumasamba kay Baal, hindi niya susumpungan pa pumunta sa templo. At hindi hindi niya maaaring masumpungan o makita yung bata dahil nga siya ay kay Baal. So Pat, Yes, kuya. meron po tanong. Baka nagkukwento ako meron po kayong tanong doon sa verse 1 to 3. Go ahead lang ako. Sila kaya. Oo. Ang aking tanong, bakit kaya ni Atalia na itong na merong sa kanyang mga pamilya o yung lineage ni David, kaya niya ginawa ito para patuloy na ring i-cut off? Batid kaya niya ni Atalia na maaari niyang tapusin yung yung lineage ni David? Ano sa palagay mo, Pat? Parang inattempt niya. Siguro she attempted to exterminate the royal line. Using sa power, gamit yung power niya as a queen nga natawag sa kanya, di ba? Oo. Parang ganun kuya ba? I mean, batid kaya niya yung promises kay Samuel o kay David? Oo, yung scripture. Kasi doon sa 2 Samuel 7, ipinangako ng Panginoon, di ba, na sa kanya manggagaling kay David yung yung ating Panginoon, he will be blessed forever, sa 2 Samuel chapter 7. So maaaring hindi alam, Oo, maaaring hindi, kasi kung alam niya, siguro magiging aware siya na yung ginagawa niya is very wicked or yung mga idolatry. Diba, kung alam niya yung Diyos o yung promise, siguro siya doon.
Kasi sumundo lang din siya sa ano eh, sa tawag nito, sa kanyang ama, sa kanyang ina, di ba? Oo. Oo. Sumunod lang din Sabi siya. nga is, ah, Parang, ano yan? parang ganun kuya Bob. Yung pagkakaintindi ko kasi, Oo. Saka, makikita mo dito yung bloodline nilang dalawang mag-ina, no? oh, Kung maaalala mo, sabi, ang tanong ko noon eh, meron ba sa kapanahon lang ngayon pinapangalan Jezebel? Tapos, ngayon ang tanong ko, meron bang ngayon sa panahon ngayon pinapangalan Atalia? Atalia. Kanya, meron. So, napakahirap pala nung ano, no? Kung hindi mo ka-aware sa mga pangalan, ano, no? Ah, tapos Atalia. Anong meaning name niya? Atalia, di ba? Kanina, Yahweh is exalted, no? Is Kaya nga, exalted, di ba? sabi ron. Oo, ang ganda eh. Tapos, the Lord is afflicted. Parang ganun eh. So, pero dito, sa kanyang karakter, yung pinakita niya, walang pinag-iba sa kanyang ina, kay Jezebel, na kung paano niya, si Jezebel, pinatay na ilang daang ano, no? Sabi nga doon sa kwento ni Elijah, pinagpapatay niya yung mga prophet doon, di ba? Dito naman, siya sa ano, parang ano rin eh, no? Isa, pinagpapatay naman ito ni Atalia, yung kanyang ano, pamilya, ang kanilang uh, royal princess. Oh, pinagpapatay niya. So sabi nga eh, like mother, like daughter. So, so dito, for 6 years, 7th year, nung ikapitong taon na, dito na gumawa ng paraan si Jehoiada. So, sa verse 4, ano ba yun? Nawala. Ay, magbago. Ako, paano ba ito lumalaki? Wala yan ako. Ayan. So, sa verse 4, paano ba lumalaki? Ayan. Scroll down mo lang, kuya Bob. Ayan. Verse 4, up to ano na to eh. Up to 21 na to eh. So, maiksi lang po yung ano natin eh. Verse 21. 21. Oo. Sabi rito, ngunit ng ikapitong taon ng pamumuno ni Atalia, ipinatawag ni Jehoiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, ito ang gagawin ninyo. Sa ikatlong bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isa ay ikatlong bahagi ay sa pintuang sur at isang pangbahagi ay sa may papasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang dalawang pangkat naman ay hindi nanungkulan sa araw ng pamamahinga. Sa verse 8, ang magbabantay sa hari, sino mang lumapit ay papatayin ninyo. Huwag ninyo hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta. So dito, in the 6 years, in the 7th year, ay bumuo si Jehoiada, yung high priest, at tumawag siya ng commander ng isang unit, which is the Karaites. They are yung Karaites po ay mga mercenary troops from Cilicia. Ano sila? Mga batikang mercenaryo. At ito yung talagang
Kung si Atalia ay mamamatay tao, ito rin ay mga batikan din mamamatay tao. Mercenary. Were put under oath. No? At sila ay pinanumpa ni Johaida upang sa gayon ay maging ganap yung kanilang kasunduan sa kanilang pag-oath. No? At then he showed them the king's son. At pagkatapos ng kanilang pananumpa ay pinakita niya yung anak ng hari. And verse 5, he commanded them saying, "This is what you are to do. You are in the 3 companies that are going on the duty on the Sabbath." Sabi rito, why on the Sabbath? Bakit Sabbath yung napili nilang panahon? Kasi nga, hindi aware si Atalia, no? Oh, ba't nawala? Hindi niya don't mind about Sabbath. At even the onlooker, ay maaaring isipin lang nila, it is an ordinary visit of a diplomatic guest, no? Kung maaaring sila ay hindi mapuna sa kanilang gagawing ang tawag dito ay coup d'etat, coup d'etat against Atalia. And a third, sabi ron, a third of you guarding the royal palace, and a third of you at the store gate, and a third. So it's like a semicircle na guarding the post of the temple. Guarding the temple. And you are, and the other 2 companies that normally go up Sabbath duty are all to guard the temple for the king. So, merong relievo, no? Kumbaga sa hindi mawawalan ng tao sa kanilang post. And station yourself around the king, each of you with a weapon in hand. Anyone who approaches you, your ranks, is to be put to death. Stay close to the king wherever he goes. So talagang bantay sarado siya ng guard, no? At to protect the king. So dito ay makikita natin that he chose the time of Sabbath. Sabi nga, 3 section of the guard would all be available and also move to their defensive position without attracting notice. So hindi sila magiging kaduda-duda o pag sa tawag ito, pagdududahan ng mga tao kung ano kanilang ginagawa. So dito ay nakita natin in verse 4 to 21, dito natin makikita from verse ay yung coup d'etat, no? Yung coup d'etat, dahil dito ay i-announce na yung batang hari ay i-announce nila as a king, no? At dahil nga may balak na silang palitan si Atalia. So from verse 9 to 12, pakibasa nga Pat, para naman madinig kita. Okay. Verse 9 to 12. Okay. Nakikita mo? Wala pa, kuya. Ito ba sa NIV? Na English or Tagalog ang basahin Oo, natin? NIV. Ay, ito. Sige. Hindi, wala ba sa screen? Meron naman ito. Verse 12 ba? 11? No, 9 to 9 to 12. 12, okay. To 12. Amen. Sige po. Verse 9. Okay, the commanders of units of 100 did just as Jehoiada the priest ordered. Each one took his men, those who were going on duty on the Sabbath, and those who were going off duty, and came to Jehoiada the priest.
Then he gave the commanders the spears and shields that had belonged to King David and that were in the temple of the Lord. The guards, each with weapon in hand, stationed themselves around the king, near the altar and the temple, from the south side to the north side of the temple. Verse 12, Jehoiada brought out the king's son and put the crown on him. He presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. They anointed him, and the people clapped their hands and shouted, Long live the king. Long live the king. Amen. Amen. Commanders of the hundreds. So, he also commanded yung Karaites, ano? The commander of the Karaites, hundreds of units. And he ordered, basahin natin Tagalog. Ayan. Ngunit nung sinunod ng mga pinuno ng lahat ng inutos sa kanila ng paring Jehoiada, isinama nila kay Jehoiada ang kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalaga manungkulan kung araw na pamahinga, at binigay kay verse 10, at ibinigay ni Jehoiada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David at ang mga sandata at pananggala na nasa templo ni Yahweh. At bawat kawal ay tumayo sa kanya-kanyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. At ang iba'y sa gawing timog, iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at tirahan ng hari. Inilabas ni Jehoiada ang prinsipe, kinoronahan niya ito at inabot ng aklat ng kautusan at binuhusan ng langis at pinahayag ng hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila, nagsigaw ang mabuhay ang hari. So dito nakita natin na yung yung gagawin na ni Jehoiada na ipoproclaim na yung king at si Joas, at dito ay kanya ng i-anoint ng langis at ihahayag na hari. At dito ay sabi nga is without the anointing he cannot fulfill his office or his duty or as a king. Kailangan talaga siya ay anoint. At doon sa sa sitwasyon doon sa verse 9 ay tinalaga nga niya yung talagang yung mga even ang mga hindi nanunungkulan ng panahon ngayon nung araw na yon, sinama pa rin niya nakatalaga. At ang kagamitan ni Haring David, ang mga sandatang pananggalang sa templo ni Yahweh, at bawal kawal tumayo sa kanya-kanyang lugar. At ano man ang mangyari, ito'y paligid ng altar at tirahan. So, nakita natin dito na doon sa ba't nawala? Yung kagamitan, yung shield and even the sword ay yung spear ay galing sa loob ng templo ng Panginoon. At dito ay makikita natin sa 1 King chapter 14 to 28. Whenever the king went to the Lord's temple, the guards bore the shield, and afterward they returned them to the guard room. Isa itong na regular na ginagawa kapag lalo na ang hari ay dumarating at nagpupunta sa templo. So it is a routine. It is a routine, ngunit dito ay ginawa nila upang hindi gaano na yung mga nagmamasid o yung mga ibang hindi sila mapuna. So ito is a regular routine na ginagawa ng mga sundalo. At dito nga tuwing pupunta ang mga hari sa templo ng Panginoon, dinadala ng mga bantay ang mga kalasag. Katapos ay binabalik sa silid ng
ng bantay sa templo. So, at dito nga ay makikita natin sa verse 12, he brought out the king's son and put the crown on him. At he presented him with a copy of the covenant and proclaimed him king. Isa sa sa isang pinoproclaim na hari, hindi nawawala yung copy of the covenant. No? Isa itong napakahalaga para sa iluluklok na hari. At makikita natin yun sa Deuteronomy na sabi nga doon, when Deuteronomy 17 verse 18 to 19. So basahin ko po. Tingnan ko po sa Biblia ko. Sabi ron, isa itong napakahalaga para sa isang hari, na maging sa tradisyong mga sa British when they are proclaiming a new king, ibinibigay sa kanila ang Biblia at hindi lamang dapat kundi ito ay basahin at Deuteronomy. Ko lang po kasi na importante po yung 17-18. Ito. When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on the scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priest. Abron, it is to be with him, and he is to read it all days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God, and follow carefully all the word of this law and this decree. Do not consider himself better than his fellow Israelite, and turn from the law to the right, to the left. Then his descendant will reign a long time over his kingdom Israel. So, sa Tagalog po, kapag siya ay nakaupo na sa trono sa sa kay Joas at pinoclaim niya ni Jehoiada at bagong hari, kapag siya ay nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautungsang ito nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos, at upang buong puso niya masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan, at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito, kung magkagayon siya yung kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel. So there is a promise at a blessing. Sabi nga is book of Deuteronomy is like a constitution at gabay for righteousness. At ito pong Deuteronomy is a book of to rule over the life of especially for the new king. Sabi ron is meditated every day. At copy of the covenant and proclaim him king. So there is a rule na dapat na yung covenant na yon ay hindi niya baliwalain at sa buhay niya. And they anointed him, and the people clapped their hands, and they shouted, "Long live the king." So dito ay makikita natin na he was proclaimed as a king and anointed him. Yung anointing is it's also a spiritual, at na kailangan ng banal na espiritu ay sumakanya. At ang lahat ng tao ay they shouted for joy, sabi nga. At
Merong akong nabasa na people in, sa panahong ito, hindi nila akalain na meron pang natitirang anak ng hari na si Joas nga. Kaya sobrang nila tuwa na malaman nila kung gaano nga nila ito pinahalagan, binantayan at sinunod si Johaida, Johaida, no? Sinunod ng mga mercenaryong tao dahil nga kung gaano nila ina-expect na wala nang papalit para pa tanggalin si Atalia. Naalaman nila na meron palang batang si Joas. Kaya ganoon na lamang kanilang pagsunod kay Johaida. At dito nga he anointed and the people, sabi nga is from the time that we proclaim Jesus as our Lord, as Savior, ganito ka nga ba kasaya, ang ating nadama, at we even proclaim long live, I remember also sa Britain, every time the Queen, yung si Queen Elizabeth pa, always shouting long live the Queen, dito long live the King, si Joas nga. Sa buhay mananampalataya, nung tayo po tumanggap sa ating Panginoon, naiisigaw ba o naging galak, na malaking galak sa puso natin, na naging hari si Kristo sa buhay natin. So ito yung we even shout for joy, sabi nga. When we praise and worship the Lord, we always shout for joy, Sabi nga is kung paano tayo naging how we jubilant, paano tayo naging magalak na ating tinanggap ang ating hari na si Kristo sa buhay natin. So ito ay naging bad news at kay Atalia sa verse 13. Madinig ko yung boses ni Sam kanina, si Sam verse 13. Ay, Tito ba, basahin ko po? Oo, 13. Okay, verse Nakikita ba? 13 hanggang sa... Opo, Oo. hanggang verse 13 lang. 14. 13 lang. 13. Okay. Asa may 14? Yung 14. Oo. Okay po. Verse 13 to 14. When Atalia heard the noise made by the guards and the people, she went to the people at the temple of the Lord. She looked, and there was the king standing by the pillar, as the custom was. The officers and the trumpeters were beside the king, and all the people of the land were rejoicing and blowing trumpets. Then Atalia tore her robes and called out, "Treason! Treason!" Amen. So, na-surprise, si Atalia. Nung madinig niya yung ingay at ang tao sa kanilang ano ba yun? Ayaw, lumitaw yun. Ayan, ayaw na lumitaw ng Tagalog. She went to the people of the temple, she looked, and there was a king standing by the pillar as the costume was. So yung pillar, ito naman naalala ko ni report ni Rachel. Yung pillar, merong dalawang pillar na kung saan tumatayo yung hari kapag pinoproclaim. There is a south named Hakin. Yung north naman, Boaz. So, nakita niya dun sa pillar, itong si Joas, at doon nga pinoproclaim na siya ay hari. At the officer, trumpeter, were beside the king, and all the people of the land were rejoicing, blowing trumpet. Atalia torn his robe and called out treason. Meron pa nga dito, she's crying, At sabi nga niya, treason. Ano ba sa Tagalog yung treason? Yung nga,
At dito'y na-proclaim, ano? He was proclaimed and anointed and hailed with the long live the king. At nakita nga ni Atalia, treason. At makikita natin yung kasasapitan ni Atalia sa verse 15. Ordered the commanders of the unit of 100 who were in charge of the troop, bring her out between the ranks. Bring her out between the ranks and put to the sword anyone who follow her. For the priest has said she must be put to death in the temple of the Lord. So she must not be put to death in the temple of the Lord. So they seized her as she reached the place where the horses entered the palace ground, and there she was put to death. Inutos ni Jehoiada na huwag siyang patayin sa loob ng templo at ilabas. At nung nilabas siya, probably ng mga naglalabas ang kabayo, sabi nga, baka daw nasagasaan ng kabayo, natapakan ng kabayo itong si Atalia. At there she was put to death. So, inilabas sila sa templo. Inilabas siya sa templo. At doon natapos yung kwento ni Atalia. And in verse 17, they made the covenant between the Lord and the king. At dito po ay nagkaroon ng three-way covenant. At talagang pinagtibay ni Jehoiada yung as a high priest yung covenant. In the first covenant, he was given to new king. At dito naman, he given a new covenant to the people, sa tao. At a three-way covenant, sabi rito, na between the Lord and the king and the people. So, bakit ginawa ito ni Jehoiada yung covenant between king and the people, and all the people of the land when the temple of Baal and torn down and they smashed the altar. Sa verse 17, bakit kaya ginawa ito ni Jehoiada na pinagtibay yung tatlong covenant between the Lord, the king, and the people? So ang reason is to end the tyrannous rule of Atalia. To end, and was replaced with the traditional Hebrew king under Yahweh. A king under Yahweh. Hindi na to a king under Baal, It is king under Yahweh. So to end up the tyrannous rule of Atalia. At pinalitan nga ni Jehoiada na Hebrew tradition saying king under Yahweh. So dito makikita natin from verse 4 to 21, ginanap yung kudeta, ginanap yung consecration ng bagong hari upang ibigay sa kanya yung tipan o yung covenant upang kanyang pagbulay-bulayin. Sabi nga doon sa Joshua, day and night dito, every day. Sabi niya na kailangan niyang ipang isulat yung bagong tipan para may isa puso ng bagong hari, yung tipan ng sa Deuteronomy sinabi, yung kautusan. At dito makikita natin na si Jehoiada ay gumawa ng bagong covenant in a three-way covenant sa Diyos, sa hari at sa tao. So, in a reason na kailangan mawala na si Baal, At sabi nga is, they are now under Yahweh, king under Yahweh. So Jehoiada, the priests posted guard at the temple of the Lord and took him with the commanders of 100 Karites, the guard to all the people of the land together. They brought the king down from the temple of the Lord, and went to the palace, entering by the way of the gate of the guard. Then the king took his place on the royal throne, and all the people of the land rejoiced, and the city was calm because Atalia had been slain with a sword. Dito nga is nagkaroon na ng katahimikan, kaayusan nung nailuklok na yung bagong hari.
At the city was now calm because Atalia is no longer around, ano? Sabi ron. At sa verse 21, Joash was 7 years old when he began to reign. Just imagine, the youngest, the youngest king ever reign, ever rule. Sabi nga is nagsimula. At ang sabi rito, at tanong is, he's only 7 years old and sino nga ba talaga ang nagraran ng kingdom o ng kaharian ng panahon ito? Ang kanya bang ina? Ang kanya, si Jehoiada? O si Jehoshaphat? O maaring ibang ibang ruler. So ano man ang naging ganap ng kanyang paghahari at naging gabay si Jehoiada, ang high priest. So paano ba ako babalik? Meron po kayong tanong, babalik ako doon sa hello? Yes, kuya. Maiksi lang naman yun at meron akong ito i-share yung application. Paano ba ito? Outline. Ayan. Nakikita ba po yung application? Opo. Ayun. So, dito, nilalarawan yung kahalagahan ni Jehoshaphat, no? Merong mga kwentong, karakter na hindi natin napupuna, Kagaya nung mga nakaraang kwento, no? Yung mga bata na nagsabi na may isa nagpapagaling, yung kay Naaman, di ba? At dahil doon sa batang yun, nalaman nung na may nagpapagaling. At meron mga karakter na unknowing o ang tawag ito, hindi masyadong kilala. At dito makikita natin sa application, we know very little about Jehoshaphat, the woman who saved Joash from Atalia. What we do not know is that she valued the life of the very young child. She was even willing to put herself in danger to keep Joash alive. And God ended up using Joash to save a nation from a tyrant, restore godliness in Judah, and preserve the line of King David on the throne, which was one of God's promises in 2 Samuel 7. Sabi rito, women who protect the lives of the young, including the unborn, even when it requires personal sacrifices, are beautiful in the eyes of God. So meron po kayong masasabi dito sa ating application. Meron po kayong may add doon sa kwento, maaaring meron akong hindi nabanggit. Welcome po. At ating Pat, Yes, kuya. mukhang maaga tayo matatapos. So, pwede tayo magtanong dito sa application, naglalarawan ba ito sa kapanahunan sa ating buhay, itong ginawa ni Jehoshaphat? Sometimes for the sake of yung ating pamilya, ating mahal sa buhay, ating kaibigan, naipot ba natin sometimes yung at risk, yung naging risk yung ating katayuan dahil sa we want somebody may may salba, may restore, may
ibalik sa Panginoon. No? Usually, ang ating ang duty is for them to bring back, no? To restore at manumbalik sa Panginoon. Isang risk yung pagsishare ng gospel, no? Ah, hindi lamang dito sa buhay ng batang si Joas inilayo si Atalia, no? From Atalia. Merong tayong mga kaibigan, mahal sa buhay na para ilayo, no? Sa masamang fate o magiging katayuan nila, especially eternity sa buhay na darating. So, meron po ba tayong magsishare sa atin na nagiging larawan itong si Jehosheba? O meron pa pong mga additional doon sa, kasi yung from verse 4 to 21 is about kudeta, yung consecration o yung giving the new covenant, at yung covenant between the king, between the Lord, the king, and his people. At dito nga sa kwentong yon nabanggit si Josheba from verse 1 to 3. So meron po kayong additional na Matt? Yes, kuya. Wala pa akong So, magtawag tayo kung meron man sila additional insight patungkol sa 2 King 11. Nahin ko nga si Sam. Hi, Tito Bob. Ayun. Closing na tayo. Ang bilis. Oo, Ayan. 1 to 21 lang naman kasi nga ito Nga yung po. Pero ang ganda po Oo. ng story, po. Thank you, Tito Bob, for Oo. leading yung ating 2 Oo. Kings Kung meron kayong chapter additional, 11. para tayo tumagal. Opo. Amen. Praise God Amen. po. Oo. Ayun po, about Jehosheba po, I see that she is a quiet hero po, no, that really impacted Oo. yung history ng Israel. Talagang isa siya sa mga instrument kung bakit na-preserve yung Davidic line, di po ba, yung prophecy Oo. ni Oo. Samuel that Jesus, the Messiah will come from David's line, di po ba? So, through Amen. preserving Joash, ayun, so ang laking bagay po nung ginawa nitong si Jehosheba. Si Jehosheba po ay tita po siya ni Joash. Tama po ba? Auntie. So, Auntie siya. ano siya? Oo, kapatid. anak kasi ni ni Oo. sino tong Atalia? Atalia? Oh, Anak siya ni Atalia? Di ba si anak Atalia yung naging wicked anak queen? siya ni Oo. Atalia. Ay ganun? Dalawa kasi anak niya ba si Ahaziah at si Jehosheba. Ang grandson, apo niya si Joash. Apo na, Oh, di apo ba? na, Oh. oh. Ay, tama, grandchild. Oo, Na-mention kanina grandchild ni Atalia. Ayun. And isa pa po siguro, apart from yun nga, na observation na si Jehosheba ay naging quiet hero nga nung time na ito, is that ang, di ba, kanina kinu-question ko, si Joash, he's only 6 years old at this time, di po ba parang magte-turn 7 pa lang nang ma-crown siya as Oo. king, opo. So, sabi ko, paano yun? At his early age, di ba, magre-reign siya ng nation. But
Mm. Di ba nga, tinago siya. So, definitely wala siyang Mm. experience and ang bata-bata pa niya, ganun. Mm. So, dapat, di ba, mayroong regent na mag-oversee or mag-guide sa Oo. kanya. Oo. Probably, ano yun, no? Yung highest priest na na-mention Oo. kanina. Si, Oo. pangalan Si na? Juhaida. Yohaida, oo. Jehoiada. Oo. Oo. Opo, Makikita siguro natin po sa siya yung chapter naging 12. Oo. regent. Oo. I see, okay. So, ayun nga po, no? Yun yung kaninang parang observation ko, ang bata niya and how he will rule the the nation ng Kingdom. The Israel nation. at his early Mm. young age. But then, napakaganda rin po nung insight na at his very young age na he has to write, he has to learn yung covenant, ganyan, na ma-instill Oo. na sa kanya yung word ng Lord, ano Oo. po, na habang Mm. palaki siya, mas magiging stronger siya and mas Oo. ano yun, rooted siya sa word ng Panginoon. So yung calling ng Lord, it's not limited by age po talaga. So God placed Mm. him on that throne at 7 years old. And yet, at that time, diba, he was really protected by the Lord. And for sure, at the time na he is aged na to ano na para to stand on his own, sana ano po no, mali niya yung Israel na nation into better world na aligned doon sa gusto ng Panginoon. Yun, napakaganda nung ano Mm. nitong story natin ngayon and very nakaka-inspire din po especially for a parents di po ba sa mga family ganyan na at early age ng mga bata i-ano na talaga sila i-root na sila doon sa word ng Panginoon. Amen. Thank you ulit ito Bob. Amen. Thank you. Pat? Yes, yeah. Oo. may, Siguro, sa naguluhan ka ba o malinaw yung... kasi ano, okay naman Kuya Bob. Ang ano ko lang is yung parang ano lahat talaga nag-start sa family, no? Pero Mm. the way na ano, dalawa ding side eh. Either magiging moral development siya or distraction siya. No, it depends kung ano yung na ipa-follow ng isang anak or 'di ba? Mm. Pero kahit ganun man, yung covenant ni God, always siya yung masusunod eh. I mean, Mm. si God talaga ang may last word, di ba? Kung ano Mm. yung outcome ng anumang buhay, meron tayo ngayon sa ano nito, sa ibabaw na to. And yun nga, siguro kahit mukhang masabi natin na parang wala na pag-asa yung Davidic line dito dahil nga doon sa violence at yung pagiging power grabbing ni ano ni Atalia. So Oo. pinapakita pa rin sa dito sa chapter na to na napipreserve pa rin ni God yung promise niya, no? Kahit in a quiet basis, kung kumbaga ano lang siya, kumbaga minsan parang walang boses nga nakikita. Yung nga sabi ni Sam kaya, no? Na parang tinago lang din yung ano pagiging king nung I mean kahit sa murang edad ng isang bata, ano, pwedeng gamitin ng Panginoon, 'di ba? In a faithful ways. So, Yan. Oo. uh, kagaya ng si Josheba at saka si Johaida, no? Plus buong yung community nila, I think doon kumilos yung wisdom at saka yung ano promises ni God, no? So, ano ba? Uh, I think it's about uh, worship talaga din ng ano dito, no? It talks about worship, Kuya Bob, no? Para sa akin kasi it's starting from there eh, kung sino yung mga mino-worship nila. Oo. And ano,
Paano ba 'tong nag-end ng Ano na? paano ba 'tong nag-end yung ano, Jos was 7 years old when he began to reign. Ayun, 7 years old. Grabe, no? Oo. Parang naalala ko yung Game of Thrones na movie. May isang bata dun na Oo. ano. um, ano pa bang pili kong nakita dito? Yan, parang kompleto na yung sinabi ni Sam kanina, Kuya Tito Bob. Mm. Amen. Amen po, Tito Bob. Thank you for leading our Bible study sa araw na ito. Ano? So, Thank you. pero, narinig po ba ako? Amen, amen. Amen. So, ano ba may dadagdag ko? Para nasabi na nga naman lahat. So, sige, ganito na lang po. Isa-isahin natin yung character doon sa napag-aralan natin. Ano? Yung unang-una Ah, po si, pangalan nito, Atalia. So, we could ah, see his character, ano? Her character po, ano? Babae pala ito. Na doon natin makikita yung panganib, yung danger po nung pagkakaroon ng kapangyarihan without ah, ah, righteousness, no? So, with ah, this, ah pinatay niya, no? Kahit yung sabi dito, he mm, survived pinatay niya yung ano, yung nilang angkan. So, wala mm, siyang itinira. So, at Atalia killed her own family para lang ma-secure yung kanyang ano, yung kanyang mm, trono. So, dito mo makikita yung na napapanahon ngayon sa ating kung i-connect natin sa our present time. People are doing anything just to have a seat, no? Magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Hindi natin may kanya-kanya silang may kanya-kanya mm, silang agenda, no? So, corruption pero hindi naman po sa lahat. Dito rin po natin makikita no si ano yung evil, yung kasamaan ay mm, evil blind itself ano. So na ano siya sa kanyang personal na, na agenda no. So dito rin natin makikita na yung unrighteous leadership po ano, yung kanyang unrighteous na mm, pamamalakad ay mayroong hangganan dahil nga po ano sa bandang huli ay ano siya no madidethrone siya sa kanyang ano sa kanyang posisyon as a leader ng ano noong kingdom. So nabanggit naman din po si ano si Jehoiada, yung high priest, and si Joas. So doon po tayo doon sa ano sa bandang baba po ano. Temple guard po ba ang tawag doon? Yung mga nagbabantay sa ano, sa ano oh, yung Karaites. temple guard. So when we say guard, so they are to protect, no? Oh, So yun po ano, they protect, no? Yung kanilang faithfulness duty para i-protect po yung gawain ng Panginoon, ano? So dito natin makikita na yung pagsunod po talaga ay napakalaking bagay, ano? They dito natin nakita, no? 'Di ba? Sinunod po nila yung yung Jehoiada. Oh, instruction oh, Jehoiada, no? Exactly oh, as what they said, no? So, yung obedience po talaga, it will truly matters po, ano? So, ito pong mga temple guard na to, kahit na, ano, dito rin natin makikita, no, na yung role po natin, even kahit na po hindi nakikita, yung ating mga ginagawa, o yung ginagawa, or yung duty ng isang tao, or ng isang temple guard, ay napakahalagang bagay po, no? Yung sabing very essential. Yung po mm, kanilang disiplina ay nagbunga po na magkaroon ng coronation, maging possible po yung coronation nung ano nung si ni ano Joas. Yohash o kasi nga po
Oo, siguro nga dahil pagod na rin sila sa nakikita nilang hindi magandang pamamalakad. So they stand with the truth. They stand with their faith, ano. So yun po, ano. So I hope, no, sa panahon din natin ngayon, there are people to be considered as temple guard who are faithful in their duty, ano, to Ah, serve the people. yeah. Yun po. Kino-connect ko lang po yung from there, yung aral na makikita natin dun sa napag-aralan natin. So what is really happening in our present time po. Amen. So, ano po sino pa po ba? Ayun po, yung ano, yung the people of Judah. So, yung pong kaharian, no, yung mga citizen, ika nga, ano. So, nagkaroon po sila ng ano, ng dito natin makikita, 'di ba? Pumili sila. Pumili sila kung sino po ang susundin nila. Si Atalia ba or si ano, yung bagong luklok na hari kahit na ito po ay nasa batang Mm, edad po. Ano. So, with this, nakita natin na they rejoice when righteousness had mm, returned, no? Nagkaroon po mm, naging masaya sila. And dito nga po natin sa bandang huling part na sinabi na ano yung alimutan ko na yung pamamalakad niya, yung kanyang way of ano is naayon po doon sa ano, no, sa kapamaraanan ng Levitical law, no? So with this, ano, when people or leaders follow yung Levitical law, so nakita natin na the Baal temple was also destroyed, ano. Yung true, mm, yung tunay na repentance sa ating buhay requires also removing idols. So with this mm, chapter po, ano, sa chapter 11 ng Second Kings po, ano, yung nabanggit dito na Baal temple was also destroyed. So really, ang mga tao po ay nagkaroon ng repentance by removing this mm, uh, idol sa kanilang buhay. mm, Then, with this po, di ba, namili sila kung sino. So, they chose the younger king po, no? So, mm, pinapakita po dito that they supported godly leadership po, ano? Yung pagsuporta nila sa godly leadership, yung pong unity, yung pagkakaisa nila, ay nakatulong po para magkaroon ng panunumbalik ng kaayusan po sa kaharian po na pinamumunuan po ng Amen. bagong nilang hari kasi pangalan nito si Joas. Joa nakaano po yung mga pangalan lahat sila si Joash po ano Ah, so in yun no so, parang pagka sinabi po kasi ni God na yung ano no yung salita niya no so tulad po nito mm, God will always preserve his promises no katulad na nangyari sa sa pinag-aralan natin ngayon no so he yung poong panunumbalik ng godly leadership po ay naibalik po ano sa amen. sa kaharian po ng Israel. Tapos tulad po nung yung ano yung nagtago kay ano kay ah, Joash no si Si, Joash yung si Joshua ba tsaka yung mga guard they are just ordinary people ano but God always mm, use ordinary people to accomplish po yung kanyang ano purpose ano sa bayan Israel ano so ito mo tapos si ano na itago niya ng pinatay na yung angkan pero dahil po sa kabutihang loob ay na-preserve po yung lineage na ni Lord God ni si Jesus dahil nabanggit mm, na ang lineage po ni David po, di ba? So, what if kung hindi naitago or hindi God didn't use these people to protect this mm, little child, ano po bang mangyayari? So, it aligns also with the promise talaga ng Panginoon sa ating buhay. And we see na nakita rin natin dito yung ano yung God timing is very perfect po ano. So, parang may ano merong tayo nito nakaayos tinago siya ng 6 na taon at the same of mm, 7.
ah, Oh, naging hari siya. So doon natin makikita yung God timing is very perfect, no? oh. Even when his plan, kailangan pong itago si King Joash ng 6 na taon, but nakasunod po Seven. talaga sa ano, timetable ba ang tawag doon or schedule. So, Oh, ayun lamang po. perfect. Maraming salamat po, Tito Bob. Okay. And to God be the glory. Perfect Thank you time, po. ano? Oo. Oo. Oo nga, at na-miss kong sabihin kanina, yung ano no, even the people themselves na sumira na talaga, no? Sinira nila yung Baal sa Jerusalem. Kung paano si Jehu, nadidinig po ako? Yes, Pat, bro. nadidinig Yes, bro. ako? Yes, bro. Kung paano si Jehu, sinupervise niya yung destruction of Temple of Baal in Samaria. Di ba si Jehu sa 2 King 10. Gayon din naman, dito sa Jerusalem, yung temple ni Baal, ang mismong ano, no, mamamayan mismo na sila mismo na sumira. Bakit ganun sila ka, ano, no, katindi ang galit nila? Bakit nila ang labis ng kanilang ikinagalit ng mga tao sa pagsamba kay Baal sa Jerusalem? Dahil dito, sa isang ano, reason, dahil si Atalia, nung panong yon sa mga bagay na sagrado sa templo, eh, kanyang ano, no, pinakakailaman at dinadala niya kay Baal yung mga sagradong gamit. Kaya gano'n na lamang ang tindi ng galit ng tao kay Atalia at sa kay Baal. At dito nga sa huling verse ay maging yung high priest ni si Matan, ano, eh kanila nang pinatay na saserdote ni Baal. So, I miss that, nasabi nga ni Ron, na yung nga, ano, winasak nila yung templo ni Baal. At maging yung high priest nila na si Matan ay kanilang pinatay. At makita natin kapag ang templo ng Diyos ay dinesecrate mo, ganun na lamang katindi ang galit ng tao sa kay Atalia, no? Maaring nung panahong yon kikim lang sila, no? Ngunit nagkaroon ng pagkakataon na nung alisin si Atalia, kanila na lang winasak, ano? Talagang sa kanilang matagal na panahon din, 6 na taon din yun, ano? Na dinesecrate yung templo ng Panginoon. Makikita rin natin itong kwentong ito sa susunod na chapter, sa 12. At ganun din sa 2 Chronicle 24 verse 7. So, meron pa po, thank you Ron at napaalala mo tungkol doon sa pagkawasak at sa pagkasira ng templo ni Baal. Hindi ko nabanggit. Sino pa po? So, may ano po masasabi niyo pa kay Johaida, no, yung ating application. A woman who protect the lives of the young, including the unborn, even when it's required personal sacrifices, are beautiful in the eyes of God. Meron pa kayang nabubuhay o sa ating kapanahunan na kagaya ni Jehosheba. Sabi ko nga kanina, pwede nating masabi na sa ating pagsishare ng gospel, isang bagay ito na ating we are willingly to put ourselves in danger to keep someone alive. Minsan yung ating ang ating kaibigan ay minsan gumalayo or ating mga mahal sa buhay dahil sa pagsishare ng gospel. Ito yung isang bagay na hindi lamang para iligtas ang buhay, kundi iligtas ang buhay niya sa darating, no, na eternal. Kaya napakahalaga ng pagsishare ng gospel.
Meron pa po. Ayun, si Teacher Billy pala. Ah, Hello, Kuya Bob. morning. Good morning. Thank you pala sa sa napakagandang Maiksi. Bible, very concise Oh, pero malamang mensahe nung nawala. Hello? Wala si Teacher Billy. Akala ko ako nawala. Wala si Teacher Billy. Wala siya doon. Nawala yung signal. Natulog din nata yung signal. Good morning pa sa kanila. Parang ding yung mga karakter, no? Hello? Parang, hello? Ayan, rinig na ako? Okay, ayan na. Okay. Siguro, wait lang. Tawag ko lang. Naglalakad ka? Ayan, narinig na ako? Ayan, ayan. Okay, sige. Ganito lang siguro. From the character, nasabi naman siguro lahat na ni Ronald tsaka ni Sam. So, very brief lang siguro yung applications ng bawat character dun sa pinag-aralan natin sa 2 Kings 11. So, siguro yung number 1 si Atalia. So, makikita natin dito na hindi pa may kasabihan nga na if you want to see their attitude and their behavior, let's give them power. So, kapag may power na sila, Oo. there's a tendency na doon mo makikita kung ano yung motibo nila, kung ano yung tunay na attitude nila, especially what are their own colors. So, be careful not to lead them with your pride or control or surface desire rule your decisions, di ba? So, kapag yun nga, meron ka ng kapangyarihan, nandun na yung tendency na akala mo lahat pwede mo nang gawin. So, akala mo lahat pwede na yung permissible, akala mo lahat na pwede. Like sa gobyerno natin, di ba? Nakakalungkot lang talagang tingnan na sobrang nakakalungkot kasi yung iba doon, they proclaim they are Christians pero sila pa yung naghahamon ng away. Di ba? Sila pa yung makikita mo nakalungkot. Sila pa yung... hindi naman ako masyado... Huwag na nating parang... Sabi ko nga, Lord, judgmental ba ako? Pero nakakalungkot tingnan, di ba? They keep on telling themselves and they keep on broadcasting nasabi nila even the verse of the Bible na ito yun, pero makikita mo sa TV, sa social media talagang nakakalungkot. So, they have their own power, pero yun nga, talagang kung ano dapat yung napag-aralan mo, mas maganda yun din sana yung gawain mo. Although, walang perpekto sa mundo, pero kung titingnan natin, kung talagang may Diyos ka, dapat ganun yung dapat tunay na modelo. Kasi, di ba dito si Jehoshua, tawag ba doon? So, dapat hindi natin na-underestimate yung impact ng standing up what is right. So, di ba nandoon yung kahit i-risk niya yung buhay niya para lang i-save si Baby Joash, nandoon nag-stand pa rin siya sa kung ano yung tama. Di ba? What we sow is what we reap. So, kung ano yung tinanim mo siyang anime. And eventually naman, possible na maganda yung ginawa niyang para kay Baby Joash. Tapos yung si Joash naman, talagang pinotekstahan siya dahil may purpose talaga siya sa buhay. Naalala ko lang yung sinabi ni Sam kanina talaga na, di ba, at a very young age, dapat maganda yung foundation mo. Not only from your parents, dapat, kumbaga, you are totally soaked
at saka bugbog ka sa pangaral mula sa Biblia, di ba? Ang mga kabataan ngayon hindi na nakikinig eh. Hindi na sila nakikinig. Dapat nakikita na nila kung sino yung model nila at sobrang hirap na nilang tawag doon, sabi na nating i-disiplina because of the social media, because of their influences of their friends, saka yung bang validation, yung kapag wala ka nito, hindi ka in. So talagang ang foundation talaga, basic foundation nagmumula yan sa sa loob ng pamilya at at ang pamilyang walang Diyos at ang pamilyang walang Panginoon, problematic talaga yon. And in reality naman sa school may kasabihan din na yung bawat rules doon nagsisimula sa kindergarten. So kapag hindi mo nagawa yun sa kindergarten, from the grade level, grade level 1, 2, and 3, mahirap nang baguhin. So, kaya nga. Tapos yung si Johaida naman, eto 'di ba, bilang isang tao or bilang may trabaho or retired na, so dapat mapakita natin sa ibang tao na tayo yung good example. Again, it's not perfect, hindi para maging perfectong example. Para lang makita nila na may pinangahawakan ka. Di ba sabi nga, tayo yung asin ng sanglibutan. So dapat be a good example. Tapos yung last is the people of Judah. Di ba? Makikita natin dito na yung revival begins with personal commitment sa Panginoon. So, hindi mo mababago ang tao. Makapagbabago sa tao ay yung pagsunod niya sa Diyos at yung personal commitment niya sa Panginoon. So, yung lesson dito sa First King na sinare ni Kuya Bob is yung Diyos had promised that David's family line would continue. Even alam natin na imposible, but He will always keep His word and His promise. So again, what God promises, He always fulfills. So, isa ko pang makikita dito na, di ba yung God works behind the scenes. So, for 6 years, God has quietly protecting Joash. Makikita natin yun. But God is working even we cannot see it. So, evil never has a final word. Hindi talaga magtatagumpay yung evil. So kahit na nandoon si Atalia rule for every season, but nag-end pa rin yung kanyang kasamaan because God planned always prevail. So tandaan natin, yung kadiliman may be strong, siguro sa simula or for a very strong time, but always God ultimately wins. So siguro sa akin as assistant teacher, makita ko na working with young children, especially with those special needs, nakita ko lang dito kay Josheba, Johaida, invested to one child. And God used that child to bless a nation. Diba? Ewan ko lang, ito siguro na ano ko lang, na connect ko lang. Kilala niyo si Vico Soto, diba? Diba si Vico Soto daw is luto yan sa sa pangaral ni Connie Reyes, diba? Sa Bible study. Laki daw sa yan, laki daw sa church, laki din yan sa basta sa church na talagang meron siyang total commitment. Pero tingnan mo yung impact niya sa iba, diba? Tingnan niya yung impact niya, talagang makikita mo na ito talaga kahit bata. Diba natalo din niya yung mga malalaking kalaban niya noon, pero tingnan mo yung nangyari sa Pasig, talagang maganda. So the main lesson dito siguro is yung plano ng Diyos cannot be stopped. God promises never fails. God often uses faithful people behind every scenes in our lives, behind the scenes, to accomplish His purpose. So talagang even isabihin na natin sa sarili natin, God, ano ba yung purpose ko? But let us wait because
God promises always prevail and fulfill. So, thank you, Kuya Bob, and to God be the glory. Amen. Yes. Meron pa? Ano? Siya. Saan ba nandun? Sabi ko. Si Nandito sila ano? Shed eh. Nandito sila Shed. Si ito Barbie. Nawala si Menilda. Walang tingin dyan, ano. Oo. Ano dito siya kanina kasi nung naano ata. Oo, nawala. Andiyan ba si Sheb? Ano? Sheb? Po, Si Eugene. Ay, si Eugene. po. Opo. Ah, rinig po ako. Amen. Yes po. Hello? Okay. Po. Yun po, sige po. Sige po, Tito Bob, sa pagtuturo po ng ng 2 Kings 11. Actually po, nung simula, nalilito ako sa mga pangalan eh. Parang sabi ko, parang hindi ko maintindihan. Pero, praise the Lord po, no, sa, sa story niya. Sa akin po, ang parang naging stuck sa akin ng story yung yung faithfulness ni Lord doon sa promise niya. Yung sa promise niya. Kasi po kung titingnan natin, may mga other story po na katulad ng story na nangyari kay Joas na di ba si mga po yun yung Atayda po ba? Atalia. Yan, si Atalia. Parang gusto niyang patayin yung royal family po, di ba? Pero si Joas, sinave siya, parang naiwan siya. Parang na-compare ko rin po siya sa story ni si Moses nung gusto patayin ng King of Egypt lahat po ng mga firstborn na lalaki. And si Moses, naligtas po no? So ang tumayo po doon na Jehosheba is yung kanyang kapatid, no? Si Mariam, saka yung kanyang nanay, no? Na parang tinignan po talaga to save siya, no? And even po, sa story din po ni Lord Jesus Christ na siya yung pinanganak. And King Herod po, no? Pinapatay din po yung mga firstborn na lalaki. Nausap po ng angel, di ba, sila Joseph and Mary na magtago kayo kasi nga merong magtatangka sa buhay ng Lord Jesus, ganyan. So, parang ganun po, no, na naligtas din po si Lord Jesus. So, nakita ko lang din po yung faithfulness ni Lord talaga kasi yung promise niya, no, dun sa Davidic line po, no, na yung nakatuon po lahat kay Lord Jesus Christ, na di ba po ang pangako niya, yung throne ni David, yung kingship niya will be forever. Just like our Lord Jesus Christ that will be king forever po, di ba? So, napansin ko po si Lord, pang yung pagkilos niya lagi siyang may remnant. So, hindi, parang talagang ginagawa niya ng paraan na ma-fulfill yung promise. Example po, sa story po ni Noah, kasi dapat po, i-wipe out niya na lahat ng tao eh. Pero, nag-iwan po siya ng remnant si Noah para ma-fulfill po yung promise niya. And even po dun sa story po sa wilderness, no? Nung dapat po dahil sa kakulitan or katigasan ng ulo ng mga Israelites na lagi pa rin silang sumasamba sa mga Diyosan, tapos mareklamo sila, dapat yung first generation, di ba, wipe out po yun ni God. Pero nag-iwan siya ng remnant, si Caleb po, saka si Joshua. So, kaya po, tuloy-tuloy pa rin po, no? Yung nagkakaroon pa rin po ng continuation yung kanyang promise. And even po kahit po nung na-exile sila, no? Kung mababasa po natin sa last chapter ng Kings, si King
Jehoiakim po yata yung pangalan niya, the King of Judah, na ano po yun, naging kaibigan po siya ng King ng Babylon na sumakop doon sa Israel, no, nung sila ay ma-exile. Hanggang sa makabalik po sila na ginamit si King Cyrus na. So, yun po, ang para sa akin, talagang yung promise ni God is trustworthy na alam natin, kahit minsan hindi natin nakikita kung may nangyayari, parang tingin natin wala lang, ganyan, na tingin natin na hindi kumikilos si Lord. Pero, kung makikita po natin yung pagkilos ng Lord throughout the Bible, na ma-fulfill yung promise throughout sa Panginoong Kristo, yun po yung magandang panghawakan natin na daily lives, diba, na sometimes meron tayong mga pinagdadaanan, diba, sometimes merong mga pagsubok sa buhay, pero yun nga po, tayo po, may alam tayo sa salita ng Diyos, yun po yung lagi nating panghawakan dito po. Doon po yung nakita ko sa story, no, yung lagi pong ginagawa ng Panginoon na meron at meron siyang gagawin para ma-fulfill yung promise niya. So, minsan hindi natin siya nararamdaman. Kaya nga po, ang ganda po ng song kanina na Waymaker, no? Tama po ba? Waymaker po yung song. Na, di ba meron po doon na even though we don't see it, you're working. Even though we don't feel it, you're working. So, God is still working even na wala tayong nakikita, wala tayong nararamdaman. Pero ang mahalaga lang po doon, we keep on trusting God. So, panghawakan po lagi natin yung promise niya. Because sinasabi po ng Bible na sa Luke chapter 1 verse 37 that no word from the Lord will ever fail. No? So lahat po ng pangako niya, lahat ng sinabi. Amen. Ang ganda. Praise God. Sabi ni Billy kanina, para daw makita mo yung karakter ng isang tao, bigyan mo ng kapangyarihan. Sabi niya dito, when power become more important than people. So, which is right, talagang ang kapangyarihan minsan nakakabulag. At yun naman sinabi ni Eugene, na-remind ako doon sa remnant, no? So, in the word na remnant dito, si Joas, talagang hindi mapuputol, yung kanyang pangako. Sabi nga ni Billy kanina, kapag nangako ang Panginoon, really, it's sure it will happen, sabi niya. At napaganda rin sinabi ni Eugene, dahil nga na-remind ako doon sa word na remnant. So, talagang pala ito, talagang related, the word remnant. Kasi nga, maraming kwento sa Biblia na pinatotohanan, na yung mga remnant, na sino yung mga lalo na doon kay Noah, 8 lamang ina-receive. So, those are remnant. Hindi mawawala. Patuloy ang grasya ng Diyos, patuloy pangako ng Diyos ay matutupad. Kaya panghawakan natin ang pangako niya. Si Bobby Santos, nandiyan po kayo? Good evening. Tira baby pala. Baby? Opo. Baby Santos. Ako na tumawag pa. Nandito pa po ako. Nakikinig na lang po ako sa video. Sige po. Pero hindi na ako mag-comment. Opo. Nawala na si Ma'am Minilda. Ay, may sinasabi ba si Tita Bibi? Oo, sabi niya, listener muna daw siya. Okay. Sabi niya, hindi mo na daw mo siya mag-comment. Amen. Thank you po. Hindi po, Tita. Ayan po, mukhang wala na po ata. Tito Bob. Amen.
Kaya po, closing prayer. Nawala yung ating closing prayer. si, si Ma'am Minilda. Oo. Meron pong prayer request. Bago po tayo mag-closing. Nawala yung aking ballpen. Meron pong gustong Lahat bless. Walang prayer Ano na? request. Lahat po prayer ata request. Prayer Lahat request. talaga blessed. Amen. Closing na lang po natin. Close na lang. Oo. So, mag-closing tayo? Pat? Opo. So, wala na po mag-add. Dito ba? Oo. So, sabi ron, yung daw, sabi niya rito, the most dangerous throne, yung throne, ano ba sa Tagalog yung throne? Trono? Throne, oh. The most dangerous throne is often the one nobody else can see. Hindi raw nakakita ng sino man. The one hidden inside the human heart. Sabi ka lang, walang nakakita kung ano yung nakaupo sa trono ng puso ng bawat isa. Is the most, sabi ron, dangerous throne is often the one who nobody else can see. It is the one hidden inside the human heart. So, ang Diyos lamang ang nakakabatid ng puso ng tao. Amen. At dun sa ating napag-aralan, nakita natin yung mga karakter. And even sa mga sumusunod na chapter pa, si Joas, naging nag-fail din. At pero nagkaanak siya, no? At yun ang sumunod sa kanyang yapak. At even wala nga, sabi nga, isang karakter na perpekto dito sa ating napag-aaralan at patuloy na nagkakaroon ng pagkakamali, shortcoming, merong mga tabi ito, minsan apostasy, minsan na falling away from the faith. So, pangalagaan natin, sabi nga, ang ating puso, kung sino nga ba talaga yung nakatrono sa puso natin. At patuloy na siyang umupo sa trono ng ating puso, which is our Lord, Jesus Christ. Para sa gayon ay patuloy tayong nakakasunod, patuloy tayong ginagabayan at pinapatnubayan. Minsan napakahirap kapag hindi tayo nakapag quiet time o prayer. Minsan nakakaladlingat tayo sa bagay na nasa ating paligid at nakakalingat. Minsan nadadala tayo ng ano na meron sa ating paligid. So, kaya natin patuloy ang Banal na Espiritu siyang lumukob at manguna sa atin. At samahan niya po ako sa panalangin at ating idalangin ang bawat isa sa ating mga buhay Kristiyano, buhay natin everyday. Ito na He will guide us, He will provide us our daily needs. Lord, patnubayan niya po ang pamilyang Lacson, patnubayan niya po ang pamilyang Santos, si Ron at si Sam at si Malde, si Billy, nag-isipat at ang wala man dito ngayon sila
Morex, sa Shell, O Lord, ay aming tinataas ang lahat ng aming mga kapatid na sa aming BS tonight, O Lord. Patuloy kaming gabayan, patnubayan sa aming mga aming pangarap, maging sa aming trabaho, sa aming kinikilusan. Provide our daily needs, Lord. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin, ang even yung grasya na patuloy na dumadaloy sa amin, na Lord. We praise you. We thank you, O Lord, for tonight. Praise you. Maraming salamat po sa lahat, O Lord. At kami bigyan mo ng maayos na pangatawang, ilayo sa anumang karamdaman at gabayan. Basbasan niyo po ng ng pagpapala ang aming bawat tahanan, ang aming tahanan, ang aming pamilya, ang aming mga anak, kapatid, O Lord, magulang. At ikaw nga po siya maghari sa aming tahanan. We praise you, we thank you, Father God, for your love, for giving us Jesus, our Lord, and Savior. At sa aming banal na Espiritu na umapatnubay sa amin. Maraming salamat po for tonight, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng ito. At sa aming paghihiwalay-walay ay patuloy kaming samahan at patnubayan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal sa bawat isa. We praise you, we thank you, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ano tayo? Sir. Yes. Amen. Ang galing ko. Okay. Okay, get ready. Okay. Ready, 1, 2, 3. Amen. Ang linaw ngayon ng camera. Yan. Sino? Ang pangalan niya. Ako na pala yung next, no? Yes, Next week. Twitch. Oo. Buti nga wala kaming pasok sa Friday eh. Oh, wow. Bakit walang ano? Eh, sad, Wow, bakit hindi wala? pa, ano? Ano kasi dito yung pag July 19th kasi tungkol sa mga black baka marinig ako sa Black African na na celebration. American Black. American Parang ganun. Black American. Pakita ko sa inyo yung likod ng bahay namin. Ito siya, oh. Ano eh, may sapa, may ano? Parang May ribbon. sap. Parang ganun. Ilog. Parang ilog. Pwede kang Ito lang, niya, ito yung fishing. bahay namin. Ay, dito bawal. Pero mag-fishing yata parang doon pa sa malayo. Oo. Medyo malamig ngayon, sobrang lamig. Pero magsa-summer na dito lamig. Siguro climate change din. Kaya maglalakad-lakad ako. Kami naman, 50 na tayo. Kailangan na ano. Galaw-galaw. Oo. Galaw-galaw. Pero ang ganda ng signal ng alam mo, no? Naglalakad ka. Oo, Kuya Bob. Kasi kasama na yun sa yung parang dyan din yata sa Saudi, di ba? Parang kasama na sa babayaran ba yun? Yung internet connection. Kahit nasa labas ka.
Ay, tsaka ano nga pala, paki-pray na lang din just in case sa mga prayer time nyo malilipat na ako ng bahay kasi yun, gusto ko na ng peace of mind. Safe Bakit? naman doon sa lilipatan mo. Safe naman, safe. Super Ah. safe. Yun Saka ang may number sarili, one. may sarili akong banyo. Ah, Tapos yung tapat ko, ano siya, Filipino for lahat mo. Tapos meron din, basta accessible naman lahat. Pero hindi kagaya ng ganitong yung lugar na talagang sobrang ganda. Eh doon, okay, safe naman.